Isang matinding tensyon ang naganap sa Senado kung saan tila hindi na nakapagpigil si Senador Alan Peter Cayetano at nagpakawala ng mga matatalas na salita. Ayon sa kumakalat na balita, nabastusan umano ang senador sa naging asal ng kanyang mga kasamahan habang ongoing ang hearing. Hindi pa malinaw kung sino ang diretsahang tinutukoy ng senador, ngunit ang mga matalinghagang salita na tuta at pinky ay mabilis na nag-trend sa social media. Lumilitaw na ito ay may kaugnayan sa mga nakaraang alitan at isyu ng loyalty sa loob ng Senate floor. Nagulantang ang lahat nang magpahayag si Cayetano ng kanyang matinding pagkadismaya. Ang naging headline grabber ay ang kanyang mistulang hugot at banta. Sa gitna ng init ng diskusyon, sinabi umano ni Cayetano na handa siyang sumagot sa anumang uri ng argument, ngunit ang isang bagay ay hindi niya matatanggap. Ang kanyang eksaktong sinabi na naging viral ay, "Di lang manipis wag lang makapal." Ang pahayag na ito ay nagbukas ng maraming interpretasyon na tila nagpapahiwatig na balat sibuyas o mahina ang depensa, ngunit hindi matanggap ang matapang na sagot. Nag-iwan ito ng malaking katanungan sa publiko kung sino nga ba ang tinutukoy ng senador at kung hanggang saan paaabot ang tensyong ito sa pagitan ng mga magkakaibang panig sa Senado. I-exhaust ang lahat ng legal remedies sa kung sino man, Pilipino, senador, congressman, na tangkang ipalipad papuntang ibang bansa para doon litisin, kailangan munang i-exhaust lahat ng legal remedies sa ating bansa. Tapos tumayo pa ho itong si Ping Lacson kahapon na kung saan meron siya resolusyon na dapat na daw na kesyo sumuko na pero i-exhaust lahat ng legal remedies para dito kay Senator Bato de la Rosa. Napakalaking kabastusan. Yan ho ang sagot ng ating bagong Senate President. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. At sesegue ho tayo sa interview nitong si Atty. Rayleigh Tuturjon dyan sa SMNI. Kaugnay pa rin ho ng tagkang pag-aresto ng mga tauhan nitong si Matibag dito kay Senator Bato de la Rosa dyan mismo sa Senado. Anong masasabi nitong si Senate President, hindi pa rin tayo sanay hanggang yung mga panahon na to. Anong sabi nitong si Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay dyan sa tagkang pag-aresto na yan, doon sa mga kabalbalan nitong si Tito Soto, dyan sa inihaing resolution nitong si Ping Lacson kahapon. Pakinggan nun natin ang press con nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Wala na ho tayong maraming segue dito. Ika nga, papakinggan mo natin ang mga sasabihin nitong si SP Cayetano dyan sa mga kaganapan na yan. Game, bakit hype si PH Update? Kasi meron ho tayong kape. Ha? Yan ang nagpapahype sa atin. Yang kape. Game! Lahat ng pulis. Diba? Kawawa naman yung police station. Marami kasi nagtatanong, PH, ba't lagi kang hype ngayon? Dahil ho yan sa kape. Kaya tayo hype dahil sa kape. Hindi tayo na-hype sa mga kaganapan. Ha-hype tayo dahil sa kape. Kasalanan ng kape. Inagbinta lang yung kape. They should be at least not exposed sa araw, bringing those heavy gears, di ba? Pero we're creating this tense situation. But in your preliminary investigations, may lumalabas Sila ho talaga yung mga pulis sa labas. Ang dating parang talagang gordyadong Senado. Uwi na kasi kayo, walang niya kayo. ba na may active plot para arestuhin si Senator Bato noong Monday? May active plot from colleagues na Yan yung arestuhin. sinasabi ng NBI na alam at ang sinabi So, sir, were you aware also? Because sabi ni Senator Ping, Cayetano siblings were apparently aware. Kaya nandun daw sa sasakyan ninyo. I think my sister will speak about that. Ako natural, aware ako. Nagsalita ako doon at sinabi ko that he's coming into the 50. Kaya sila gulat na gulat. Dahil every time na magpapalit, gumagawa ng paraan na takutin siya na huwag pumunta dito. So kayo nakakita, nung wala dito, no work, no pay, nasaan ka, magpakita ka. Mag-resign ka na lang kung ayaw. Nung nagpakita, huhulihin mo. Ay, talagang manggigigil ka naman talaga no. Nung wala, hinahanap nitong si Mian Los Baños, Ping Lacson, Tuta Soto. O wag nang kumuha ng sweldo. Nung nagpakita naman, dadakpin nyo naman. Anak ng Petrang Garapata, mga sinto-sinto ba kayo dyan? Ngayon na nandito na, Ayun nga, sir. gusto mo namang isuko. Pero sir, Nakita niyo ba so far sa preliminary investigation niyo na may active plot from your colleagues I na ipa-aresto? don't wanna go beyond what I said already because I'm gonna give the majority, I'm gonna look at all the reports.
basically, inulit ko lang yung sinabi ko ngayon, yung sinabi ko sa podium yesterday. Diba? Nung nagsalita si Senator Soto, sabi niya, ganito, ganyan, binasa ko yung sinabi ng Sergeant at Arms. Sabi ng Sergeant at Arms, hindi. Not only 7 a.m., 2 p.m., pinakita pa rin sa inyo. Diba? Sinabi po ng NBI, sir, makakapasok pa lahat ng agents, nandiyan pa silang lahat kung hindi pa pumayag si SP. Pumayag si SP. So, ang hanggang dun lang muna ako, di ba? I'm just saying that we're trying to shift. Pumayag si SP, tapos ang usapan. Yung nangyaring kumusyon, kaguluhan sa loob ng Senado, pinahintulutan ng dating pamunuan. Yan naman lagi ang sinasabi natin dyan. To the bigger picture, which is the spiritual, financial, economic, social well-being of our country, not only the political. Oh, but what is the other side doing? Sir, meron po bang active threat ngayon sa leadership niyo considering the fact na may lumagulo tayo dito manipis? We will assume that, diba? Sabi nga nila, manipis ang majority namin. Sagot ko lang doon, mas mabuting manipis kaso sa makapal. Pero sir, pag Majority nga kayo dati, makapal naman. Yan ako. Majority nga kayo dati, makapal naman. Naku po. Sabi niya manipis ang majority namin. Yes, yes. Because of the 13, sir. Diba? So it could be stabbed. So, at the very least, yung pinaka-respeto natin sa kapwa senador, makapasok ka, you can use the facilities of the Senate, hindi ka sinusundan ng CCTV, hindi ka pinag-threaten, hindi nag-iimbento ng mga accusations sa kapwa, diba? Hindi tinatakot yung kasama mo sa majority. That's why I said nga, statesman-like sana, nagpalit, let's move on. Pero sa ginagawa nila ngayon, parang pinipilit nilang magsalita kami kung bakit tumagal ang palitan ng leadership. So, kung papalitan nila kami, all they have to do is go upstairs. Nung nanalo ko kay Senator Pimentel ng 2016, nag-dinner pa kami kasama si PRRD with Senator Soto, Senator Lacson. I think Senator Pimentel was there. Nagkamayan pa kami sa Malacanang bago. And then I didn't go to the zona. I didn't go here sa zona na ako pumunta. Nung nagpalit at naging Senate President si Senator Subiri, wala namang problema eh. Nung umakyat kami ni Senator Escudero, pinakita sa kanya, mga boss, may firmahan. Yakapan pa kami. Siyempre may konting sinong bumaliktad, sinong gano'n. But private lang yun. Diba? So, nung pumalit si Senator Soto, ang umakyat napaka-close pa sa akin. Umakyat kay Senator Cheese. O siya pa nag-photo. So, a few, before the break, alam nila may hawak akong 14. Hindi dapat ako. It was someone else. Anong ginawa nila? May ginawa sila. Para hindi kami umabot ng 14. So ngayon, choice nila. Kasi hindi namin sila atrasan eh. Hindi kayo aatrasan itong sila Senator Alan Peter Cayetano. Lang niya kayo. Dapat pala matagal na nagkapalitan. Meron ho pala silang ginawa. Tumawag si Recto. Pero sana, isipin nila yung mga pulis sa labas. Sana isipin nila yung oras niyo sa news. Would you rather be reporting on inflation, on tourism, on gas prices, diba, on education, on the super El Nino? Or would you rather keep talking about Bato? Diba, wala naman si Bato eh. Hindi naman box office yung kay Bato. So we need the issue. So let the court decide if we move on from that. Sir, categorical na. Kung hindi make a resolution ng minority, will you allow it to be taken up later? We're meeting right after. We are some majority leader. Pero kung meron po kang threat sa leadership niyo, There's always a threat. Alam mo ito na mainit ang politika. And I'm ready at any time. I didn't ask for this. If natuloy yung ating fight ng leadership nung bagong break, hindi ako ang Senate President. Hindi ako pumunta kay Senate. Hindi dapat choose. Sino po dapat? I don't want to discuss na yung each and every member na. Kasi nga, let's face it, 24 lang kami. We have to work with each other. And the problems facing our country doesn't have political colors. Yung 7% inflation ba, kulay green ba yun? Or kulay yellow, or kulay red? Hindi. Diba? Pag yung tao walang mabiling gamot, yung DOH, siguro yun, trabaho muna. Mag-resign na si Secretary Herbosa. Nangako siya dito during the budget hearings, wala nang delay.
Di ba? Ang City of Taguig nakabili ng flu vaccines. Binabakunahan na, mahigit 100,000 ang aming ang aming senior citizens. Bakit ang DOH huli na naman? Di ba may southern at northern hemisphere pagdating sa flu shots, patapos na yung isang hemisphere, papunta na dun sa kabila. Hindi pa tayo nakakabili. Masasabi mo ba sa senior citizen na nagka-flu, tapos nagka-pneumonia, namatay? Masasabi mo ba, sorry, kasi we failed sa BD. Di ba, guys? Sir, sa process lang, kapag po nakita sa investigation na yung colleagues, some of your colleagues are involved in the plan or plot to arrest Senator De La Rosa, you will file an ethics complaint against them? 2 days. One, that's up to Senator Bato, dahil siya naman ang involved. Ako, I'm more talking about the institution. Kung ako dito kay Senator Bato de la Rosa, sampahan niya na ng ethics complaint itong si Tuta Soto eh. Maliw talaga yung ginawa nila sa kanya eh. Sampahan ng ethics complaint niya. Sometimes, if it's more political action, it's better just to let it go and to be statesmen, statesmen, di ba? Yung parang, okay, that's part of the game. Medyo may konti kang sito, konti sipa. Sige, pero no harm, no foul, no blood, no foul. Di ba? So we want to move there. We want to talk about real issues. Di ba? So let me stop there, guys, kasi I'm sure I'll be you them by the end of the day. Siguro po na kayo po ang kumausap kay Senator Bato na magpunta rito yung Many people have been talking to him for the longest time. And as of Sunday evening, ang alam namin hindi siya darating. Pero nagkausap kami ng Monday morning, then he told me that he's around. And then we made the arrangement for him to get here. And that's obvious because nung nagsalita ako, di ba? Sabi ko, we have 13 and Senator De La Rosa will come in. That's why nagulat ako nung pumasok na humihingal, tumatakbo. Kasi sabi ko, you don't have to come in dramatically. Yung pala, inahabol na ng mga ahente ng NBI. Let me stop there, guys. I just have to do some work. Pero yung one na sa Sen Bato sa inyo. Senator Pia will speak about it. But I will tell you everything because there's no crime. Diba? Ang mag-hitch ba ng ride ngayon, bawal na. But the ban is yours. Bawal ba? Bawal ba? Ilan naman ang tanong doon? Bawal bang magpasakay ngayong mga panahon na to? I don't want to preempt yung speech ni Senator Pia, but later on we'll answer all the questions. Iyon, mamaya daw ho eh. Mamaya sasagutin lahat yan itong si Senator Alan Peter. Ay, Senate President Alan Peter Cayetano. Punta na ho muna tayo dito sa interview na itong si Atty. Israeli Tuturcion dyan sa SMNI. Palakpakan ho natin, DZAR 1026 News. Yo! Walang palakpakan. Yan. Again. Ngayon gabi po, tatanang kanina sa SNI. Opo, mangumusta lang po sana ako, Senador tuloy. Senador tuloy. Bato, kamusta na po? Pwede. Parang pangalawa. Bakit hindi? Tuloy mo na yan, Sir Radmar. Susuportahan kita dyan. Senator Israeli Tuturcion. Parang naman dumami-dami yung mga senador nating mahuhusay galing Mindanao. Tuturcion, ay ano yan, napakasimpleng tao lang ho yan. Kaya pagka naging senador yan, talaga naniniwala tayo, napakalagi na matutulong yan sa sambayan ng Pilipinas. Sakayin ho tayo, 110% Senator Israeli Tuturcion. Suportahan ho natin yan. Ang gabi na ata niya, dyan sa, sa Senado. Yes, nandito pa kami sa kanyang opisina. Maraming bumibisita po sa kanya ngayon, no? Dito sa Senado. He is still awake and he is still entertaining visitors here in his office in the Senate. So hanggang ngayon gabi, 10:23 na, pero marami pa rin bumibisita sa ating mahal na senador. Opo, marami po ang mga nagko-komento, lalo na yung mga kritiko dito po kay Senador Bato de la Rosa, dyan sa bagong liderato ngayon sa Senado na nagkakanong dapat daw isurrender yan kasi may legitimate daw yung arrest warrant. Ano po sa panig ni Senador Bato, ito pong mga ganitong mga komento ng mga kritiko po, attorney? Sige lang, kritiko man talaga yan sila, pero sana maintindihan nila na foreign issued warrant yan. Hindi po yan locally issued warrant. So kung foreign issued warrant kasi, medyo titingnan din natin yan kung balido ba yan kasi ang ating stand kasi dyan ay under Section 17 of RA 9851 kasi yan yung sinasite palagi ng mga experts nila eh. Sabi nila under Section 17 of 9851
if there is a warrant of arrest, he may be arrested and thereafter surrendered to the ICC. Pero medyo kailangan siguro nila basahin ulit yung basihanan na yan kasi yung Section 17, under the first paragraph, klaro naman po that the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under the law. No? So kung nakakommit siya ng crimes against humanity, war crimes, ang may principal jurisdiction, primary jurisdiction yan, ay ang Pilipinas po. Exception lamang yung sinasahit nila. Yung exception under the second paragraph, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under the Act if another court or tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So meaning, exception lamang siya. Pwede, it may, the Philippine Republic may dispense with the investigation or prosecution. So it is not the primary rule. It is only an option on the part of the government. At saka yung surrender aspect kasi niyan, no? Kasi second sentence doon sa second paragraph, nakasaad kasi the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Surrender yung sa nila Dalawa kasi ang modality para magkaroon ng jurisdiction ng foreign international court. Either surrender or extradition. Sa extradition, may rules na tayo. Yung Supreme Court, nagpalabas na ng rules of procedure in so far as to how to effectuate extradition. Pero sa surrender, wala pa tayong law. Wala tayong rules of procedure as to how we can effectuate the same. So, kaya ang nangyari, galing talaga nito si Atty. Torrio. Kaya ngayon, kinakapitalize nila yung pagkakulangan natin diyan sa ating mga batas na yan. Wala pang rules talaga. Kaya ngayon, itong mga walang yan to, dahil nga namang walang rules, para sila mga gangster, para sila mga sindikato na sumusugod na kung saan-saan at nakikipaghubulan doon sa mga elected government. Pambihira. Yun pala yun. Palakpakan natin itong si Atty. Shirley Torrio. Kaya tayo siya kayo na senador yun. Kaya nga, if we will relate this with Article 59 of the Rome Statute, kailangan siya dalahin doon sa proper court. Pero ang tanong yan, ano ang magiging title ng petition? Hindi natin alam kasi wala tayong rules. Ano ang magiging, saan natin i-file? Sa Regional Trial Court ba? Sa Court of Appeals ba? Sa Supreme Court ba? Hindi rin natin alam. Ano ang magiging procedure na i-adapt? Meron bang pre-trial? Meron bang trial proper? O summary hearing lang? Wala rin, hindi rin natin alam kasi wala tayong procedure. Yun po ang stand namin. Wala tayong rules of procedure as to surrender. So therefore, maski na po i-insist nila na i-effectuate nila kaagad, i-implement nila kaagad, paano i-implement? Hindi nga natin alam kung anong gagawin ninyo dyan. Hindi naman po pwede na idalahin nila, kalagkarin nila si Senator Bato gaya ng ginawa nila ay Tatay Digong na hindi nila idaan sa korte. All persons, Filipino persons, no, deserve due process. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kailangan pakinggan siya, bigyan siya his day in court kasi hindi naman po siya manok, nakusa mo lang dalahin at ihawin. Hindi po yan. Tao po siya, may human rights siya. So therefore, there must be due process. If his liberty or life should be curtailed, dapat there should be a judicial process in a local court. Yun po. Opo. So, ibig sabihin po, yung surrender na sinasabi doon, ang extradition, meron na tayong patakaran dyan. Yung hindi lang malinaw doon is yung yung pag-surrender. Iba rin. So, ibig sabihin na sariling interpretasyon lang ng Philippine authorities yung ginawa nila dati kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-surrender yon? Oo, sariling interpretasyon lamang nila yun. Kaya nga, nag-file tayo ng petition doon sa Korte Suprema and pinagpala po tayo na
at least na-entertain ng Korte Suprema, pina-comment yung DOJ, later pumasok ulit yung Solgen, pina-comment din, and I'm hoping and praying na baka ma-actionan na yung minimiti natin na TRO na hinihingi po sa Korte. Opo. Doon po sa nangyari po kay Senador Bato, maliban po doon sa naging aksyon ng Senado, meron po ba kayong nakikita rin na paglabag doon sa mga agent ng NBI as of a criminal case ba? O anong klaseng reklamo po na plano ni Senador Bato? There may be a probable violation of our criminal laws, no? Kasi yung pagdakip nila kaagad kay yung pag-attempt ng pagdakip nila kaagad kay Senator Bato at nagka dugo patuyahang kamot, no? Kasi na off balance siya at nagkagirian doon sa that ang basis nila, bakit dakpin nila si Senator Bato? Foreign warrant of arrest yun. Hindi pa yun na-confirm by a local court. Hindi pa yun na determine with the specificity kung authentic ba yun na court. Hindi pa yun dumaan sa ating local judicial processes. So kaya nga po sa aming paningin po, pwede po kami magkamali na medyo nag-overstep po ng bounds yung pong NBI po at that time. Opo. Marami din po, lalo na sa side ng mga kritiko, na inihahambing yung pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Senador De Lima na merong kinaharap na tungkol sa droga na kaso, panahon ni Trillanes na merong kinaharap dati yata, kung di ako nagkakamali, rebellion. Magkakailin tulad po ba ito o malaking pagkakaiba po, attorney? Malaking pagkakaiba. Kasi lahat yung local courts yung issue ng warrant dito kasi foreign warrant dito Netherlands ito, ICC, galing yung warrant na hindi na nga tayo miyembro nito, di ba? March 17, 2019, effective yung ating withdrawal. Tapos nag-file sila ng kaso 2021 na, September. So hindi na tayo miyembro. So that issue can still be decided by the Supreme Court as to whether or not the Philippines or the ICC retains jurisdiction for crimes committed between 2011 to 2019. So even if may decision yan ang ICC, pero hindi naman bound yung Philippine Supreme Court nung decision sa ICC on the jurisdictional issue. So sa atin is malaki po ang pinagkaibahan kasi na po yung mga cases po nila Senator De Lima noon saka Senator Trillanes is or they involve what you call this warrants of arrest issued by a local court. Dito, foreign court po, international criminal court po. Yun po ang pinagkaiba. At kung merong arrest warrant, kung sumunod sila sa prosesong sinasabi ng batas na lalapit dapat sa korte, local courts natin, at kung mag-issue man ng arrest warrant po, attorney, handa ang senador na sumuko or silbihan siya ng arrest warrant kung uusad man ito sa local court. Kung susunod yan sa local judicial process natin, i-transform yung what you call this, i-transform yung warrant into a local warrant and then pakikinggan si Senator Bato pursuant to our judicial process, pursuant to our rules on criminal procedure, no, na igalang yung kanyang karapatang tao, malaking posibilidad na hindi mag-o-object si Senator Bato de la Rosa. Opo, considering na November 2025 pa pala ang petsa nitong arrest warrant na ito ng ICC, tingin mo napakasapat na ng panahon na yon mula noong 2025 November para makipag-ugnayan sila sa tamang proseso kung gusto man nila na may maglabas ng arrest warrant laban sa senador? Kaya nga nagtataka ako bakit hindi nila pinagawan ng
karapat-dapat na rules of procedure in so far as surrender is concerned. No, they could have what to call this? They could have requested the Supreme Court, no, made proper representations with the Supreme Court to come up with the rules of procedure on the matter. Or maski na yung House of Representatives. O kung nagpa-issue sila ng IRR din, o kung gustuhin nila. So, pwede sana yun, hanapan sana ng paraan kung yun talaga yung intention nila na they will activate the surrender mechanism under Section 17 of RA 9851. Pero hindi nila ginawa eh. Hindi nila ginawa. So, hindi namin kasalanan yan. Opo. Pero before pa po, nitong nangyari kahapon, meron po ba kayong mga information na sinubukan talaga nilang i-implement itong ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, or itiniming din nila? Meron bang mga ganun, or kahapon lang nila nakapag-decide sila na i-implement yun? Kasi medyo may katagalan na rin po, attorney. I really do not have any concrete personal knowledge kung ano ba yung plano nila in the past. Pero from what I can see, ang pinakaklaro po yung nangyari po kahapon. Because it shows and it shows without any signs of doubt that they are really serious in arresting him. Kasi pag baba pa lang ni Senator De La Rosa, hinarang kagad siya ng NBI at gusto talaga siyang dakpin. No? So kaya nga, doon ko makita na may intention talaga siya na dakpin ng ating mga authorities even if hindi sila dumaan sa proper procedure. Opo. Ang isa rin sa sentro ng diskusyon po, attorney, kasi naglabas din ng subpina itong CIDG. Ano sa tingin niyo po yung doon sa legality nung issue na yun, na para for investigation, at para bang meron kasi akong nabasa rin na hindi ba yan parang labag kung gusto nilang hulihin sa ICC tapos meron pa palang kinakaharap na reklamo dito sa Pilipinas. So hindi pwedeng umiral yung ICC warrant laban kay Senador Bato. Kaya medyo na-complicate dahil dyan, no? Kasi nagpalabas sila ng sarpina, under 10391 ata yan na batas, no? Indeed, the chief PNP or the CIDG chief, no, may be able to or is given the authority to issue subpoenas, no, for the investigation of a crime. Pero nung ni-research namin, kailangan pala yun, may existing investigation na. Pero yung kasi, ang problema kasi nito is even Secretary Rimulya admitted that there was no formal investigation in the past, and bago po ito. So kung ganun pala, di medyo defective na yung subpoena. At saka kung basahin mo yung subpoena, medyo sa tingin namin ay void po. Kasi they require the respondent to execute an affidavit right then and there. Hindi naman po pwede yun kasi when you invite a person concerning an investigation of a crime, you only execute facts. You do not have the power or authority to require the execution of an affidavit. Kasi option po yan ng respondent whether he will execute an affidavit or not. Yun po ang aming tingin doon. Opo, meron din pong issue, attorney, kasi pati yung sa way back noong Davao City Police Chief pa, si Senador Bato, ay naungkat. Naalala ko noon, hindi pa panahon ng Duterte administration yung pagiging hepe niya sa Davao City. Panahon pa yon ni Pinoy. Kaya sa katakataka kung bakit after ng ilang taon, tsaka naungkat ito. Bakit hindi na lang sinampahan ng kaso during that time? Pinoy administration din ang nandun din si De Lima. Bakit hindi nagsampa ng kaso doon? Tapos bigla magtataka ka na lang, may subpoena. Parang regarding din ata doon sa issue na yon. Yes. And what I can see here is really medyo defective, medyo questionable yung action na yon. Pero ang parang nagtingin ko kasi,
kasi siguro na-realize nila na wala pang rules of procedure as to how to effectuate yung surrender aspect under Section 17 of RA 9851. And pag-alaman nila na since nagtatago si Senator De La Rosa, para ma-force nila na mapa-appear, nagpa-issue sila ng sablina. Kasi kung hindi mag-appear, it may be a ground now to file an appropriate indirect contempt proceedings case before the regional airport. And then, after that, the judge may issue a warrant of arrest. So yun ang naakala kasi nila, hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, bigla na lang sumipot sa Senado. And I'm sure, pakaharapin yan niya ngayong Thursday or magpadala siya ng legal representative. So, pornada na naman yung plano na yan. So, kaya nga, manalig talaga tayo at last Manotaala, no, sa architect of the universe. Kasi, maski anumang plano na masama, almost always, hindi yan mag-succeed kung wala pong blessing galing sa kanya. Opo, meron pang nagsabi na obstruction of justice daw yung ginawa ng Senado na pagbibigay ng proteksyon dito kay Senador Bato. You can only obstruct justice if a person is, if there is a crime, no? And you prevent the discovery of the crime or you prevent the apprehension of suspects in the commission of the crime. Pero dito kasi walang crime. What is there to obstruct? Ano? So, yun ang problema niyan. What is there to obstruct when, in the first place, the issuance or the warrant of arrest is itself questionable as to whether or not it can be effected here in the Philippines without passing through the judicial process and without compliance with the due process of law na kinakailangan talagang sundin. Kasi dapat pagbigyan mo yung tao na to give his chance also to defend himself, hindi yung pupwede na mag-issue ka lang ng warrant na hindi mo siya bigyan ng chance na makadepensa sa kanya sarili at dumaan sa local court natin. Opo. Gusto nilang mangyari yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila po nito, attorney, nakikita nyo rin po ba na doon sa pagnanais po ng kampo ni Senador Bato na dumaan sa tamang proseso, nakikita nyo ba na ganun yung kanilang tahak, yung mga local authorities natin? Kasi nakikita ko may mga pulis pa rin po dyan, baka may NBI pa rin dyan sa labas po, at parang ramdam nyo ba na anytime na paglalabas si Senador Bato, huhulihin talaga siya? Parang ganyan talaga ang feeling din namin kasi sa maraming police dun sa harap, kung hindi mag-take precautions si Senator Bato, sa aming tingin, pwede kami magkamali na baka nakpin nga siya. So, kaya play safe na lang tayo. So, Opo. Attorney, siguro baka may mensahe po kayo sa mga supporter ni Senador Bato de la Rosa? Or may mensahe din ba siya? Nandun na yung mga ka-meeting siya. Dumating nga si Attorney Salvador Panelo bago lang kanina sila si Ma'am Astra Pimentel na itang dumating at saka si former Congressman Defensor. Si Congressman Barzaga, andyan din. Kasi nakita ko dito sa video. Opo. Si Congressman